upuan lang lahat at walang kaingay, kakanta tayo lahat. Okay? Okay ba? Yung mga hinihintay pa tayong mga odol, hindi pa dumarating ba? Okay. Simulan na natin ang ating pagsamba sa Panginoon sa araw na ito, araw ng linggo. Handa na po ba ang lahat? Ay, parang wala akong na handa. Na energy. Handa na po ba tayong mag-worship sa Lord? Ayun, very good. Maririnig ni Lord at saka ng mga angels niya. Tayo'y lumapit sa Kanya ng may pagpupuri ang ating puso, pasasalamat na nandito tayo lahat, buhay, malakas. Okay, so sa ating pag-awit, sino ang inaawitan natin? Sino? Sino? Jesus. Okay, so dapat walang malungkot, walang magulo. Si Jesus lamang ang ating papupurihan. Okay ba? Amen? Tayo po tayo lahat. Ayan, bago po tayo magsimulang umawit, may babasahin po muna akong isang verse sa Lucas 2, verse 30 to 14. 30, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos sa tumaawit. Verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulog pa niya. Amen po ba? Say
po. Yes, Lord. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil siya walang katulad.
Ayan, manatili po tayo nakatayo at batiin po natin ang isa't isa. Ikutin po natin. Sige, mag-atin po natin. Manalangin po tayo mga kapatid. Father God, salamat po muli sa isang linggo pinagkalagay po sa amin, sa awang biyayang binibigay niyo sa bawat isa sa araw-araw. Salamat po sa pagsama niyo sa amin sa nakalipas na isang linggo. Dalangin ko po na patuloy na pag-bless mo sa ginagawa niyo sa lugar na ito upang sambay na namin muli sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po Ama dahil sa nalapit na araw ng Kapaskuhan ay pinagkaloob mo po ang bulong ng anak para sa kaso namin. Salamat po dahil sa wala po ang Panginoon Jesus. Wala po kami dahil po ang aming pag-asa, Ama. Salamat po. Salamat sa aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang hapon mga kapatid. Kayo po ba pinagpala ng Diyos sa loob ng isang linggo? Sa loob ng isang linggo? Papuri sa ating Diyos. Kayo po ba komportable sa inuupuan mo ngayon? Sa ano lang? Sa inuupuan mo ngayon? Okay, konti. Ayan, so naman tayo magpatuloy sa ating mensahe. Siyempre, tagalan pa rin sa atin, announcement pa rin. Usual pa rin naman po yun. Sa ating series natin, every 4 to 6 p.m. po. Tapos yung children's Bible study natin, every Saturday, 1 p.m. to 3 p.m. And then sa youth natin, 3 p.m. to 5 p.m.
mo. Tapos si Antoinette tsaka si Ria, every Sunday na, antay naman tayo muna. So, ayan. So, bago tayo mag-proceed sa ating word of God na po, meron po muna tayo konting announcement pa. So, meron po kasi tayo sponsor, meron po kasi tayong sponsor sa church natin na ano siya anong tawag dito, talagang weekly nagbibigay mo siya para meron tayong mga pagkain, ganyan. Kasi ito yung every Sunday meron tayong pagkain. Okay, hinihingi po si Lord na magbigay sa atin or mag-donate ng makakain natin every Sunday. Announce ko lang po nag-invite po kasi siya na magkaroon ng Thanksgiving party para sa mga youth at saka sa kids natin this time sa bata natin. So, inaanyayahan ko yung mga bata natin na umagay this Saturday na to. Tapos, yun naman po sa atin sa so, Sa TV siya na so, proceed naman speaker naman ng tayo TV sa na ating connect sa special number. Tinatawagan po ng ating mga kids na magbibigay ng kanilang handog para sa Panginoon. Palakpakan naman po natin sila. Dito na sila yung mga bagets. Sarap ba sa taas? Ma! Dito na? Jingle bell yun. Jingle bell. Hindi. Thank you.
bata, syempre. So, kung galing tayo sa mga nag-practice, gagawin naman tayo sa mga hindi nag-practice. Dito naman tayo sa presentation ng mga staff. Staff ng JDCS. Sure, ako hindi nag-practice sa mga to eh, kasi mga bata nag-practice sila eh. So, i-invite ko na po ang special number ng staff. Hindi kayo nag-practice nyo. Sabi niyo eh, hindi kayo nag-practice eh. Palakpakan naman po natin ang Panginoon.
Pakinggan natin kung maigi ang lyrics. Hello. Ayan, nagbabalik na naman ako mga kapatid. Ito, joke lang. So, bago tayo mag-proceed sa ating Christmas party, syempre kaya tayo nandito, isa sa unang dahilan is yung para makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kayo po ba excited na makarinig ng salita ng Diyos? Ayun, papuri sa Diyos. Kaya tinatawaran ko na po si Brother Ray para sa ating Word of God. Nakakamera, no? Hello. Hindi na nga po sa atin lahat. Matulog po. Matulog yata. Napakasal po rin mga nasa po. Hindi yata yung gusto makapag-celebrate ng ating kawa ng Christmas party sa lugar ko. Yun, mas malakas sa ito. Tanong ko lang po, sino po rin yung ngayon pa lang makakadam sa itong gawain? First time. Ngayon pa lang natin sa mga itong gawain, mga Christian, nagawain ng tanong. Meron pa ba? Si ate, nakatingin na rin natin sa mga,
pagkagada namin dyan. Okay. Welcome po kayo lahat. Welcome po kayo sa mga bago na natin. Okay. Ano yung sineselebrate natin ngayon? Ano yung sineselebrate natin ngayon? Pasko. This is party now. Naloko na. Ilang araw na lang, di ba? Magpapasko na. Pero kung nagtitingnan natin, may mga ibang tao o niyo hindi niniwala ng ang December 25 ay Pasko. At ito naman po ay merong katotohanan. Na maaaring hindi, maaaring oo, na ang December 25 ay araw ng Pasko. Pero, ang mahalaga rito, sabi ko nga, hindi yung date. At least, taon-taon, sineselebrate natin yung kapanganakan ng dakila at nag-iisa, no? Tagapagligtas natin na si Jesus. Okay? Yun yung sineselebrate natin. Kung magtatanong ako dito sa inyo, tanongin ko, ano yung Pasko sa inyo? Ang pangalan nito yan? Si ano? Hindi, ikaw. Ano yung Pasko sa'yo? Ano yung sabihin ng Pasko? Pagdiriwang ng kapalaran. Pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon. Okay? Sino ba? Si Irene. Ano yung sabihin ng Pasko? Ano yung sabihin ng Pasko? Pagdiriwang. Okay. Pero maraming tao, makapansin natin ngayon, yung Pasko ngayon, parang hindi commercialized na siya. Diba? Ang Pasko ngayon, kailangan may bagong damit, meron kang bagong mergado, diba? Kailangan meron kang katipan, may bonus, no? Kailangan pag Pasko, meron kang mga bagay na pinagkakabalan. Masyado na yung naging commercialized yung Pasko ngayon, na nangyari ngayon, yung birthday celebrant, which is Jesus Christ, na isang tabi na. Mas pinapalala natin yung kainan, reunion, gathering, Christmas party. Pero yung birthday celebrant, nakakalimutan na natin. Na ang dahilan ng Pasko ay si Jesus. Okay? So, pero bago tayo magsimula, tumayo tayo lahat muna at tayo namin hindi na pagdali sa Panginoon. Let us pray. Let's pray. Father Lord in heaven, we thank you so much, Lord, for your mercy, for your goodness. Muli, Panginoon, nag-gather kami. Salamat sa mga kapatid namin na nandito, Panginoon, dumalo. Hindi lamang dahil sa Christmas party, Panginoon, kundi ikaw. Ikaw ang pinuntahan namin dito. Ito ang birthday celebrant, Panginoon, ngayong Pasko. Inaalala namin, Panginoon, na minsan ang Diyos ay ito ang nagtitawang tao upang ipakita sa amin ang dakilang pag-ibig mo. Sa pangangailangan namin, tagapagligtas, sa pangangailangan namin, Panginoon, ng Savior, at ikaw yung Panginoon Jesus. Lord, salamat po sa hapon ito. Ikaw po mangusap sa amin. Ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang may taas. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Ikaw ang makita namin sa Panginoon po special day para sa iyo. Help us, Lord, na maging bukas yung isipan namin, puso namin, Panginoon, sa iyong mga salita. Sapagkat ito po napaka-importanting bagay sa amin lahat ang mapakinggan namin ang iyong mga salita. Panginoon, gabayin po kami, Holy Spirit, we pray, Lord, for the works in our life, Lord. Salamat sa isang bigay sa amin. May ginabayan mo kami, ingatan mo kami, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, ay pulaan ang papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang title po natin ng araw ay Unang Pasko. Unang Pasko. Sa Lucas yan po. Noong una, bago po lahat sa kasaysayan ng tao, inihintay na ng buong mundo noon na nakahuna na sa Biblia, meron isang darating. Isang dakila, isang makapangyarihan siya, isang tao na siya mamumuna sa lahat. At sa panahon nila, Joseph and Mary, naabangan nila ito. Kasi parang alam nila sa panahon nila darating si Jesus Christ, yung Savior. So kung ano mga dalaga nun, talagang hindi mo na nag-aasawa, hindi mo na sila nag-ano, kasi alam nila, by that time, kasi nakakulang sa Bible, mahal dumating anytime.
yung Savior. At parang inisip nila kami, ako gagamitin ng Panginoon. Okay? So, dumating yung pagkakataon, napili ko si Mary. No? Kasi nasa Bible, yung gagamitin ng Diyos na magiging nanay niya, sa laman, sa laman, ay nasa galing sa lahi ni David. Dahil angka ng mga hari. At si Mary po ay galing sa angka ni David. Ano po, nasa pinapili. Si Joseph, wala ko siya nagalaman dito. Ano po? Yung Holy Spirit, siya yung lumukog sa kay Mary at pinili siya para maging ina sa laman ni Jesus Christ. Pero si Mary po, ano ito? Hindi po siya Diyos. Tao lang po siya. Kung babasahin natin yung Matthew, si Mary mismo, sinabi niya sa sarili niya, ako ay nagpupuri sa Diyos na Panginoon na aking Diyos. Kaya sa ako, makasalanan din. Alam din niya, yung kailangan niya sa Savior. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang pinsan na si Elizabeth, bukod ka, pinagpala sa babae lahat kasi bakit siya yung pinili. And very thankful din si Mary. Ito po. So, virgin birth. Kaya sa isang story sa mundo na nanganak ng isang birin. At yun po ay kay Mary po lamang. Ito po. Meron na ba yung kalsana ngayon? Virgin ang anak? Wala, no? Naintindihan na lang yung anak. Wala, diba? So, si Mary lang po. Lumukog sa inyo ng Spirit and then nag-conceive siya at yung anak si Jesus Christ. Okay. Unang Pasko. Kasi ngayon po, parang ang Pasko ngayon, talagang napakapagod siya na. Sino yung pinagdiniwan minsan niya sa pool? Sino nakikita natin? Santa Claus. Diba? Yung mga kanta ngayon, wala na patukulan kay Jesus Christ. You better watch out, you better not cry. Santa Claus is coming to town. Ha? Sino Santa Claus? Meron na naman nag-restore yung Santa Claus? Wala, di ba? Isa na siya sa magiging dahilan para maagaw ng tunay na kahulugan ng Pasko. Ang Pasko ngayon ano? Pag alas 12 ng gabi, nagsubuhay na. Kainan na, celebration, Merry Christmas, tapos kagad. Tapos tanongin mo yung bata, Merry Christmas, ako Pasko eh. Wala ka kami handaan ngayon eh. Dapat ang Pasko ngayon ay yung material na bagay na lang. Diba? Pero ano po ba? Napakalaki na nagawa ng Pasko. Ano po yun? Magbigyan na ng bawa. Mula na po naman si Jesus Christ, yung mga kumpanya. Almost 1,000 years, diba? Ano nangyari sa mga kumpanya na yun? Meron? Magtatrabaho rito. May 13 months. Diba? Lahat ng trabaho sa isang kumpanya, meron 13 months. Anong dahilan? Pasko. Ngayon, sa kabutihan nakikita natin, sa kapangalan ng Panginoon. Ano pa nangyayari ng Pasko pag may gera? Ceasefire. Alam niyo ba, during World War II, tuwing darating ng Pasko, December 24, walang gera. Yung German, mga Balkano, Russia, nakikita-kita yan. Kahit magkaharap lang sila. World War I, World War II. Oh, stop muna tayo. White flag muna. Nagse-celebrate sila ng Christmas sama-sama. Naglalaro sila ng soccer, magkakapi sila. And then, kinabukasan, ay nakalaw po sa kanyang kampo, gera ulit. Pero ito lang nakikita ang kapangyarihan ng Pasko. Okay? So, ito yung mga sa Luke, chapter 1, verse 20. Ito po natin yung verse. Ito po yung hula sa Panginoon, no? Pag nasusungalan ng panganakan. O, sabay-sabay tayo, ha? Tayo ulit tayo pala. Tayo ulit tayo. Basahin natin. Hindi na paggalang sa salita ng Diyos. Okay. O, 1, 2, 3, basa. Nang panahon yun, inuutos ni Panginoon Augusto na magkaroon ng senso sa lahat ng nasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang senso sa ito, ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya tumulang ng tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod ng Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem. Kasi sa Bethlehem po talaga hinugan papanganak ang Kristo. Na siyang tinilangan ni Haring David. Sa pangasay mula sa angka ni David. Kasama rin ang muli ng pagpatala si Maria na kanyang magiging asawa. Na noong nilagay ng tao. Habang sila nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Yes, sis, baba. Isinilang niya ang kanyang pangalan ng isang lalaki at binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sapsaban.
sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay ng lugar. Alam niyo po yung sabsaban? Alam niyo ba dyan yung sabsaban? Ano tingin yung sabsaban? Yung parang kahoy, di ba? Na ginawa rin, nilagyan ng madayami, hindi po. Ang sabsaban po, semento siya. Bato. No? Bato siya, nilagyan ng damo. Hindi po siya yung kahoy na nakikita sa Bibelen na parang kahoy siya nilagyan ng parang hindi wala po hindi po. Bato mo siya, kung ako sa bato. Verse 8, doon yung mga pastor na sa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabi yun. At tumayo sa harap nila ang isang anghel ng Panginoon at nagdiwalag sa kapaligiran nila ang kagalatian ng Panginoon. Ganun na naman ang ng pagkatapos, ngunit sinabi sa kanilang anghel, huwag kayong matakot, ako yung magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kasi hindi lang sa inyo ngayon sa bayan ng gabi ng pagligtas, ang Kristo Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo sa sanggol na nababalot ng lampi at nakahiga sa isang sabsaban. Bigyan ng tao kasama ng mga anghel ang isang malaking buo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Hindi kinatanda kanina, no? Papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan at sa lupa ay kapayapaan. Sa mga tao, kilulugdan niya. Nang mga lista ang mga anghel, pagalik sa langit, ang mga pastor ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayari nito at binilita sa atin ng Panginoon. 16. Nagmamadali sila punta roon at talagpo nila sila Maria at Jose at naraon ang sanggol na higa sa sabsaban. Nang makita ang mga pastor ang sanggol, sinaysan nila sinabi ang anghel tungkol dito. Namangha ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastor. Pinagdaan ng mga bagay nito at ito yung pinagbulibigayan. Umalis ang mga pastor at nagpupuri sa Diyos at nagpapahal ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayos sa sinabi sa kanyang anghel. Okay, sige po, punto tayo. So, dito natin makikita dito tayo ng pinanganak na si Jesus Christ. Pero, sige po, po. Bago pinanganak si Jesus Christ, ano muna nangyari? Okay? Meron pa nangyari, bago nangyari panganak siya. 700 years before. Itong taon bago sa panganak, nagkaroon isang bulan. Sige, sis, bro yun. Isaiah chapter 9 at 9, 6 and 7. Yan. So Isaiah chapter 9, 700 years before panganak si Jesus Christ. Sinabi ng anghel, sinabi ko Isaiah sa Panginoon kung sino yung magiging tagapagligtas. Okay. Una, verse 6, sa bakan isinirang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawagin kahang-ahang ng tagapayo. Makapangyarihan ng Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang pagkakaroon sa trono ng David at sa kanyang kahayaan. Itatatag niya ito ang pamahalaan ng karunungan at katuluran. Mula ngayon at pagpakailaman, isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Okay. Sinabi ni Isaiah, Propeta Isaiah, kung ano raw ang magiging trabaho, sino? Itong sisilang ito, 700 years before. At natapad nga ito sa Luke chapter 2. Ano raw ang magiging katangian ng tagapagligtas, ng sanggol, ng panganak? Sige bro, yan ko lang. Kasi ito yung natin. Highlight ko lang. Ano raw, magiging tungkulin yung kasi namin, mga naman, laki, no? Sarap pagkakatanag yun. Ano na magiging nakaatang dito sa may isang pinasisilan? Ano na magiging tawag sa kanya? Magiging sino siya in the future pag pinanganak siya? Okay? Ito natin sa isa, ha? Bibigyan sa kanya ng pamahala, siya tatawagin, tagapayo. Wonderful Counselor. Ito rin bata ito, pag lumaki at pinanganak na, siya tatawagin kahanga. At sa Jesus Christ ay lumaki, ano nakapasinak sa kanya? Lahat ng tao lumabis sa kanya. Pinayuhan niya, pinangahan siya. Bakit? Anong ginawa ng Jesus Christ? Gumawa siya ng mga himala. Binuhay niya yung mata. Nakalakad yung pilal. Yung mga sakit na walang pag-asa. Ketong.
Di ba, naalala sa Phuket kami, pagaling na. Yan yung kaka ng mga bagay ng Lord Jesus Christ. Yan daw yung magiging katangian, isisilang na Kristo. Okay? Una, gumagawa siya ng mga himala. Magiging tagapayo siya. Maraming tao lumapit kay Jesus Christ, hindi sa kanyang payo, binigay niya magandang advice. Lahat sila napaganda. Lahat sila nagmaayos. Kasi si Jesus Christ, pag siya nilapitan mo, practical siya at spiritual. Sasabihin niya sa'yo tama, at sasabihin niya yung mali mo. At sasabihin niya sa'yo kung dapat mong gawin. Okay, si Jesus Christ. Ganyan yung Panginoon natin. Okay? Ano pa? Makapangyarihan ng Diyos. Ngayon natin sabihin, sino ko? Madali sasabihin, si Jesus tao lang. Maraming reunion. Ang narinig natin, si Jesus tao lang yan. Pero dito kay Isaias, maliwanag, makapangyarihan ng Diyos. Dito natin makikita na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. And no one can deny it. Hindi, kasi sabi ko rin, naalala ko nag-iusap ako rin, pwede ba maging tao ang Diyos? Pwede ba maging Diyos ang tao? Sabi ko yung tao, hindi pwede maging Diyos. Pero yung Diyos, pwede maging tao, pag gusto niya. Kasi Diyos siya eh. Makapangyarihan ng Diyos, hindi natin makikita, Jesus is God. He is the same as the Father, the Holy Spirit. Isa sila kapangyarihan ng Diyos, ng Ama. Kaya ito ng Father, ng Ama, at ito rin Jesus Christ yan. Pag sinabi ng Jesus Christ, tumigil ang hangin, may tigil. Pag sinabi ng Jesus Christ, tumigil ang bagyo, may tigil yan. May tao na kagawa na gano'n. May bagyo, pero may tigil niya. Wala. Why? He is the Creator. Kasama siya sa nag-create ng mundo. Kaya yung authority niya, yung kapangyarihan ni Jesus Christ, meron siya kapangyarihan sa lahat. Demonyo nga, sinamba siya eh. Diba? Bakit? Kasi yan ang mga demonyo. Itong tao to, ito yung Diyos na nagtawang tao, ito yung banal. Ito yung walang kasalanan. Diba tao siya? Wala siyang kasalanan. Nakapangyarihan siya. Okay? Ano pa raw? Walang hanggang Ama. Ito yung Ama na tumisan ito. Kala natin, siya rin pala yung Ama eh. No. Walang hanggang Ama. Sabihin yung kapangyarihan niya. Physicality, katulad ng Ama. Walang hanggang. Walang pasimula. Walang hanggang kanyang kapangyarihan katulad ng kanyang Ama. Okay? He is so powerful. Walang hanggang. Walang hanggang Ama. Diba? So, ano siya? Walang limit. Walang limit ang kapangyarihan ng Jesus Christ. He is God. He is sovereign. He is holy. Kaya nga yung nagpe-pray tayo, pinabagit natin yung pangalan niya. Bakit? Kasi alam natin, yung pangalan ng Jesus Christ ay makapangyarihan. Kasi Jesus Christ mismo ay Diyos. Panginoon nga tawag sa kanya eh. Diba? Sinamba nga siya ng mga alagad eh. Sinuway niya ba? Sinamba ba siya ni Tomas? Panginoon ko, Diyos ko. Ano sinabi ko si Jesus Christ sa kanya, Tomas, tao lang ako, bukasan tayo. Tinanggap niya yung pagsamba. Bakit? Panginoon siya. Diyos siya. Okay? Walang handa Ama. Ano pa? Prinsipe ng kapayapaan. Ganda na katali ang Panginoon natin. Prince of Peace. Alam mo, magpalapit tayo sa Panginoon. Ang dahil natin magbila. Subukan yung manalangin yung nasa puso niyo. Panginoon, kailangan kita. Panginoon, ito wala bang yung aasahan ko, Panginoon Jesus. Believe me. Mapapayapa ka. Yung mga nagad, lalo si Esteban, di ba? Si Stephen, yung kaalaman ng Kristiyano, nakita sa bato. Ano sabi niya? Sa mga pumapatay sa kanya? Panginoon, patawarin mo sila. Pumapatay sa akin. Huwag niyo po silang singilin sa ginagawa niya sa aking pagpatay. Inner peace. Ang Kristiyano po kahit inuusig na, yung meron mga relasyon kay Jesus Christ, kahit ang bigat ang problema, di pwede. May kapayapaan yan. Hindi yan nag-aalala, hindi yan masyadong na-stress, hindi yan nagkakaroon ng ito. Mental disorder, bakit? Kasi niwala kay Jesus Christ. Ang pinakabigat na problema maranasan na natin, di ba? Persecution.
Di ba wala ka ng pera? Di ba wala ka ng trabaho? Pero i-prepare ka. Di ba? Yung papatayin ka, parulusahan ka, pahirapan ka, yung wala na namang ginagawa, mabigat siya. Di ba nalaman si Peter at si John last Sunday? Kinilong sila. Anong ginawa nila masama? Wala. Basta ulit, magpagaling sila ng isang pilay. Kaya sabi ni Peter sa mga Pharisees, sa mga Sadducees, anong kasalanan namin ba't kami nuhuli? Pumalag ba sila, Peter? Nagwala ba sila? Dapat ang Kristiyano, hindi tayo nagwawala. No? Pag ikaw na pinag ka na, tigil lang. Sige lang. Diba? Pray lang. Be humble. Bakit? Kasi lang na iniisip, wala sunod sa'yo. Diba? Ilan na yung tao humahamak sa Panginoon ang napahamak? Marami na. Marami na. Minsan, may isang nasa milis ng bansa, may isang church, no? Pinipersikot nila. Sabi ng mga sundalo, si Kristo o tatakunin si Kristo. Sabi ng commander sa harapan ng church sila. Kasi nagsiservice sila kahit umisan na sasala eh. Sabi ng mga member, si Jesus Christ po ang aming Panginoon. Sabi ng mga sa, sige, babaninin namin kayo, hindi kayo nagano. Hindi kayo bumaliktad sa pininiwalaan nyo. Wala ang bumaliktad. Alam niyo po nangyari, hindi na pinilihan ng Kristiyano. At isa sa mga commander, noong mga sundalo, sabi niya sa mga tao, bakit hindi na rin ako? Kasi nakita ko sa ano, si Jesus Christ. Wala nagmura, wala nagsumpa sa atin, walang nagalit sa atin, kundi nagpupuri pa sila sa Diyos. Sumasama pa sila sa Diyos habang pinapahirapan natin ang biyabag natin. At yung commander na yun, hindi siya mamatay para kay Kristo. Bakit? Nakita natin sa mga tao si Jesus Christ. So kapalitan. Dapat na naman tayo, nakita ng panik. Duhod agad tayo. Lord Jesus Christ. Help me. Panginoon, tulungan niyo po ako. Kasi tandaan niyo po, kung kilala natin si Jesus Christ na Diyos, o kilala natin ang Diyos ba may limitasyon? Ayun po, may limitasyon ba ang Diyos? Wala. Kaya nga Diyos yun. Diba? Alam ng Diyos ang lahat ang nangyayari sa atin at walang hindi. Lahat yan. Wala kang trabaho. Ano ng Diyos yan? Hindi makalulus sa kanya. Wala kang ganito. Marami ng problema. Ano ng Diyos yan? Tiwala lang tayo sa Diyos. Huwag mawala ng tiwala natin sa kanya. Nakapit ka. Kasi mahal tayo ng Diyos. Okay? So, dito ang pakikita ng katangian nung magiging Panginoon at Tagapagligtas. Ano pa? Prinsipe ng kapayapaan? Yun. Nasa pangalawa na tayo. Okay. So, nakita natin ang hula kay Jesus Christ bago sa panganak. Kung ano ba katangian niya? Ito yung pinanganak na siya ngayon. Ano naman ang eksena? Pinanganak na siya. Panahon na ipapanganak na siya. Sino makikita natin naging saksi? Nang dumating na yung tayo ng hula ng matupad nito. Okay? Hula, anghel. Sige, sis, pakipagyan natin yung talata, yung Luke chapter 2. Taas pa, taas pa, sige sis. Pakitaas pa. Go. Isusunod. Ngayon, verse 9. Ngayon ka pastor, no? Ating gabi na, nag-aalaga sila, umatong pa din sa may bawang nila sa disyerto, kasi disyerto Israel. Biglang may dumating sa harapan ng mga pastor. Sa verse 9, at tumayo sa harapan nila isang anghel ng Panginoon at nagluwalaan sa kapaligiran nila. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, nagluwalaan sa Panginoon, nagluwalaan kayo ng pagkatapon. Okay. Hindi na asahan. Alam niyo po mga pastor sa Israel,
Sila yung mga tao walang, parang wala, mababatiin. Sa atin parang mga laborer sa construction, outcast. Hindi sila pinapansin masyado. Kaya nakita nyo, gabi na, nasa labas pa sila, nagbabatay ng mga tupan. Hindi sila kagaya ng mga regular worker na natutulog na, papahinga na. Sila, kahit gabi, nagtatrabaho pa para alagay yung mga tupan. Pero isang himala, nasaksiyan na. Sa kanila, nagpakita ang angel. Alam niyo po, sino nakakita ng angel na rito? Nakakita niyo sa angel? Paano? Kasi po sa Bible, kung nakakita ka ng angel, tatlo lang yan. O minsan dalawa lang. It is either good news or bad news. Pag napakita ko nga sa lumang tipan, minsan babalitan yan. May asawa na darating, matuubusin namin ito. Yun. Kasi sa mga duwa, diba? Pakita ang hente, Abraham, kayo, diba? Sabi lang, ubusin namin yung mga tao sa Sodoma at Gomora. Ubusin namin yan. Bad news. Pero ito, napakita namin sa mga pastor, alam niyo ba, bibili ng taon na mga taga-Israel, hindi nakakita ng angel. Ngayon lang ulit. Kaya yung mga tao noon, panahon niya, hindi na nakatune ng angel. Pero, sabi nila, yung angel daw, kung nakakita ka, malaking tao, mga 10 feet ang height, tapos maputi, nagliliwanag. Alam niyo sa yung testimony niya, during that Israel, 1968 o 1948, dito na po sa mga pisar na yung papasukin ng Israel, kasi diba Israel po nawala sa bansa nila. Sino nakakala ng istorya ng Israel? Diba Israel? Nawala ng Israel nawala siya. Tapos during ng after ng World War II, sabi ng Israel, gusto namin bumalik sa bansa namin. Sabi ng mga Arab nation, Egypt, Jordan, Palestine, mga bansa, mga pitong bansa sila, hindi ko nagkamamali. Sabi niya, gusto mo kong bansa niyo, gano'n tayo. Gano'n mo na kami. Pag natalo na kami, sige, balik sa Israel. Kasi nung gano'n na, Palestine ang tawag, hindi sa Israel. Yung 7-day war, naalala niya, pinakataisip niya sa buong mundo. Wala naman po Israel, sila lang po. Wala silang kapatid US, wala silang kapatid British, sila lang. Kalabay na Syria, Iran, mga bansang panahon, established na. During the war, yung mga kalabay sa Arabo, sabi na gabi, papaabusin nila ng Israel. Kasi in-interview yung mga sundalo ng Israel, in-interview yung mga nakalabay nila. Napanood ko sa history sa History Channel yun. Sabi ng mga Arabo, yung kalabay nila, aambusin namin sila Patay silang lahat, sigurado. Pero takot kami. Matras kami. Sabi ng bakit? Ang lalaki na kakampi nila, ang tatangkad. Nagliliwanag, may hawak na espada. Takbo kami, atras kami. Angel. Talagang malalakot ko kayo pagkakita tayo ng angel. Sa panahon, pakita yung angel dito, pagkakita lang tayo, malatakot Pero kaya yung diverso ng mga pastor, matakot sila. Pero sabi ng angel, hindi matakot. Meron good news sa inyo. See? Hindi sila takot. Nagkaroon ng good news. Ano sabi sa ng mga angel? Ngunit sabi sa ng angel, huwag kayong matakot, ako yung may dalang magandang balita para sa inyo. Magdudulot ang malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sabi ni angel, itong balita ko sa inyo, buong mundo, pag nalaman ito, lahat magiging masaya. Magiging masaya, magiging maayos, magiging maganda. Pag nalaman nila yung balita ko sa inyo. Special niya kasi angel Hindi propeta ng salita. Mismo ang anghel. Alam niyo po sa Bible, pag sabi ang anghel ng Panginoon, kadalasan dalawa lang na inutusan nila. Si Angel Gabriel, si Angel Miguel. Yung pangatong anghel, si Lucifer. Si Satan. Si Satan yun. Pero dahil na si Satan, naging kalaban ng Diyos, sa November, wala na siya. So, si Angel ng Gabriel o si Miguel, yung inutusan ng Diyos para bigyan ng balita sa mundo. Okay? Dahil yun. Anong binila ng anghel?
Mabuting balita ng kaligtasan. Okay? Yun ang sinabi ng Angel. At dahil dito, pwesa ng kalamitan, imagine nyo, pwesa ng kalamitan, ha? Dumating. Espesyal, tahimik. Yung mga pinakatatin ng pamasko ngayon, yung mga gandang pamasko, silent night, diba? Silent night. O kaya yung, yung mga pamasko patungkol sa Panginoon, na inaawit natin. Kasi pasisya ka dapat sinjo, ha? Kaya yung sabi ng mga lang ito eh. Holy night, diba? Holy night. The stars are brightly shining, diba? This is the night of our Lord Savior's birth. No? Sabi ko tapos na. Pero diba, inaawit natin yan. Isang mabuting balita na ang Diyos ay naalala ang tao. Na ang Diyos ay nagplano ng isang magandang bagay. Mabuting balita. Sinasabi ng angel dito, eto na. Dahil ko na yung Kristo, yung tagapagligtas, yung anak ng Diyos. Ito na yung panahon para magkaroon ng pag-asa at tao. Kaya mabuting balita. Mga bata, isari. Ano pa, sis? Yan, kawan na karuling. Bakit natin verse? Pero pakita yung verse. Verse 9 or 10. Imagine nyo ha, kung gano'n ka grabe. Sige, verse 11. Sino sa ito sa bayan ng David at tagapagligtas? Sino raw? Isin nila? Savior and Lord. Tagapagligtas, Panginoon. Kaya kung nabaluwalay ng Panginoon, kung nabaluwalay ng Christmas, kasi sinilang ang dakilang tagapagligtas. Kaya nga, hindi tayo ngayon eh. Bakit? Dahil kay Jesus Christ. Hindi naman natin yung bata ang sagot eh. Di ba na sinilang? Lumaki siya. Naging adult siya. And 33 years old, nung siya ay ipako sa krus. Sinang buhay ng Panginoon, 30 years old siya. 30 years old, nag-ministry na siya. Nag-share na siya, pagaling na siya, nangaral na siya ng mabuting balita. At the age of 33, tinawag niya sa kanyang for 3 years. Pero tingnan nyo yung nangyari sa buong mundo. Mula sa panahon niya, hanggang sa panahon natin. 3 taon lang siya nagbahagi ng mabuting balita. 3 taon lang pinakita kung sino ang Diyos. 3 taon, pinakita niya kung sino siya at ano siya. Pero ano ang epekto sa atin? 2,000 years ago, hanggang ngayon, inabot tayo. No? Pinamagin tayo ng Panginoon sa Kristo. Diba? Tayo, nakilala natin si Jesus Christ as personal Lord and Savior. Yung mabuting balita, sinabi lang ngayon, may pinangalan ng Jesus Christ. At tapos ni Jesus, pinangalan ng alagad. At dumami ng dumami. Nakarating sa atin ngayon sa Pilipinas, hanggang dito sa atin. Hanggang ngayon, pati tayo nabot ng dakilang kaligtasan. Salvation. Kung hindi pinangalan si Jesus Christ, wala tayo. Wala tayong kaligtasan, wala pag-asa. Okay. Sige pa, asa yun? Yung 13. Bigyan ng 3,000 kasama ang isang malaking bulungan sa kalamitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at maawit. Verse 14, papuri sa Diyos at sa kaligtasan at sa lupay ay kapayapaan sa mga taong iyon dyan. Imagine nyo, ikaw mag-imagine nyo. Nandun ka sa kalsada, gabi, maraming bituin. Kasi pakit si ang angel, pakita sa akin. Tapos bigyan nyo yung langit. Ito sabi ito, laksa, multitudes of angel, maybe thousands. Hindi kaya bilangin. Nangarin sila. Binalita nila dito sa mga pastor na ito, kung gaano katakila at kung sisinya ng kasanggol, kung sino siya.
Special. Special itong batang to. Imagine nyo, heavenly creations, heavenly host, ginagiriwang para sa bilang sa mga tao kung sino sila. Diba? Sabi niya, papuri sa Diyos, sangay taas-asan. Tayo minsan nag-worship tayo kay Lord, maaari tayo, nagpapawin dito. Pero minsan, yung pag-alit natin sa Panginoon, parang amin pinag wala dito. Remember this mga kapatid. Every time na awit tayo sa worship natin, sa Diyos tayo umaawit. Hindi sa tao. Yung inaawitan mo, ito yung dakilang Diyos. Prince of Peace. Counselor. Our Savior. Diba tayo nga, pag nag-girlfriend tayo, kinakantahan natin ng love song. Diba? Sino rin yung mga girlfriend dito? Mami na, takasap ko ba yung mga girlfriend? Ayaw. Boyfriend daw eh. Boyfriend! Oh. Sino rin yung mga babae yung may boyfriend? Inaaway ko yung boyfriend nyo. Diba? May team song kayo. Diba? May team song kayo. For sure yan. Walang pagka mag-sweetheart na walang team song. Jomari ang team song mo. Diba? Pero ano yan eh, diba? Pag nagkaroon ng girlfriend ng boyfriend, may team song kayo. Diba? Ako, team song mulo, nung una akong girlfriend, hindi pa ako Kristiyano ko pinatali sa kanya. Truly. Tatanong ko yan ng Gucci. I am truly love you, girl. Diba? Binuho ko na kong team song. Diba? Pero yung huli kong team song sa girlfriend ko, hindi pa kasama ko eh. Ayun, dead talaga. Diba? Kasama. But probably. Pero ito, yung mga angel, they sing to the most holy one. Oo nga eh. Ay, pagka walang wifi, hindi ka. Ang Panginoon. Diyos, nandito sa lahat. Sana tayo mga pagkain, pag-aaral tayo sa harapan, uwas na ito. Bigyan natin sa puso natin. Pag joyful. Kasi gagatahan tayo, may mga joyful sa natin, bro. Ikaw kayo magbibigay sa pagkain. Bro, alam mo nga ano? Pagpuri sa Diyos, ano mga tayo mga joyful? Kanina, kinanta natin kanina. Oo, bro. Mapuri sa Diyos. Oo, diba? Hindi, yung mga joyful song na worship song. Joyful song? Alive. Alive, diba? Alive! Minsan, kumakit tayo alive alive. Diba? Hindi ba na makaparampak sa Diyos? Hindi ba na makapagtaas ng kamay sa Diyos? Tapos sabi natin, buhay ang Diyos, purihin ka. Pero, buhay ang Diyos, purihin ka. Wala sa puso. Remember this. I-dedicate natin yung pagpumuli sa Panginoon. Thank Jesus Christ. The Lord of Lords and Savior. Okay? Hindi tayo makamit sa girlfriend natin o para sa katabi natin. Umakamit tayo sa Panginoon. Kaya minsan napansin nyo, pala worship kayo, personal, sino na nga sa minsan, personal umakamit sa Panginoon, naiiyak ka. Naiiyak ka. Bakit? Ramdam na ramdam ka mo. Yung presensya ng Diyos. Buti mo Panginoon, diba? Sa lahat ng oras, kaya ito sa mga problema mo, diba? Sa bawat araw. Tapos maraming mo, may nagiging payaka pa ka na. Naroon mo yung mabuti ng Diyos. Ito, angel pa eh. Tayo, tao lang eh. Hirap namang puri. Ito, angel na to. Nabigot ako. Mga talagang pinakaharap sa Diyos eh. Di ba yan, mga angels yung nasa ng Diyos lagi? Siya yan. Every day, nasa harapan ng Diyos yan. Nagpupuri yan. Tayo, ng linggo lang halos. Minsan, di pa makapagpuri sa Diyos. Pahalagahan namin yung kapangalaban ng Panginoon Jesus. Okay? Next. Anong ginawa ng mga pastor? Yung mga pastor, yung marinig nila yung mabuting balita. Narinig sa mga angel. Sa gabi nito, sisila at pagpagligtas ang Panginoon. Savior. Anong ginawa nila? Okay.
Buti nabig namin na si Jesus Christ pala pinanganak na. Wala ba silang ginawa? Nagpuri lang din ba sila? O namanghalang sila sa angel? Hindi ginawa yung mga pastor. Ano nag-iusapan ng mga pastor? Sige, sis, pakain mo. Yeah, verse 15. Nang maraming sa mga angel, pabalik sa kalit, ang mga pastor na nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayari ito na binalita sa ating Panginoon. See? They hear the good news. At hindi lang na pinabayaan ang nangyayari ito. May ginawa sila. Okay? Ay, sa tayo, sis. Sige, balik mo sa isang tayo natin. Naniwala sila at tumugon. Ano sabi ng mga pastor? Tayo na. Punta natin yung Bethlehem. Imagine nyo, walang jeep no? Walang motorsiklo. Ano yung ginawa ng mga pastor? Iniwan nila yung lupa. Dinaniwala nila yung mga inanakaan nila dahil sa narinig nila. Nakita nila mas importante ito. Mas importante yung pupuntahan namin. Ang Panginoon ang tagapagligtas. Hindi na nag-isip na maaari dumating yung mga war, dumating yung mga magnanakaw at nakawin yung matupay nila. Hindi na inisip yun. Excited sila. Halika, puntahan natin yung si Jesus, puntahan natin. Gusto makita sa sanggol. Gusto makita ng Panginoon. Eh, lang yung ito yung puntahan nila. Nasa may parang sila eh. Nasa city, pinanang si Jesus sa barrio eh. Pagpalagay mo ng 5 kilometro yung nilakad nila. Para makita sa sanggol. Sabi, minsan, yung church, wala pa 1 kilometro eh. Hindi pa nga atin. Tapos wala na 1 kilometro, late pa. Ay, hindi, kakanta pa lang. Hindi, ano pa eh, wala pa nga eh. Diba? O pinipinahan pa na yun, hindi pa nagsisemos kaya rin, wala pa nga rin ano. Mababa mo patingin sa Panginoon. Every time meron tayo service, ganito, hindi tayo pupunta sa pastor o sa bangang araw, o kayo pumunta. Si Jesus Christ ang dahilan kahit anong dito, ang Panginoon. Okay? Si Jesus Christ. Yung tugon nila, mga pastor, nangyayari mo po itong balita, naniwala sila, pinuntahan na rin lugar. Ano yung mag-reaction? Sige, sis, pakilang yung verse. Okay, makita nila. Ayan. Ano ba ang ginawa ng mga pastor? Nagmamadali sila ng talon at tatatluan nila sila Maria at Jose at naroon ang sanggol na nahiga sa Rusada. Naisip ko mabilisan, bakit sila pala? Diyos pala siya. Hari pala siya. Prince pala, sinabi ko sa basa sa Isaiah 6, Prince of Peace. Walang hanggang ako. Savior pala siya. Pero parang pinili ng Diyos, sasabsabay siya panganak. Hindi sa harian, hindi sa palasyo. Pinili ng Diyos na maging mahirap siya sa Jesus Christ para pakikita sa atin na mahal na tayo. Na kaya natin siya butin. Kasi pinanganak si Jesus Christ sa palasyo, maraming tao na marami sa kanya. Diba? Maraming tao na sa kanya. Pero pinili ng Diyos na maging mahirap para malapit siya ng lahat. Sabsaban. Pinuntahan siya ng mga pastor, no? Pumunta ng mga pastor sa kanya, pinuntahan niya ba ng mga bagay ito kaya pagbulay-bulayan, umalis ang mga pastor at nagpuli sa Diyos at nagpapahayag ang kanyang kabaklaan dahil sa nabilig nila at nakita ayon sa sinabi ng ngayon. Ano ba kung tugon ng mga pastor? Narinig nila yung sinabi ng angel. Tumugon sila, pinuntahan nila para makita nila. Ano huli? Binahagi nila yung nakita nila. Ayan, no? Pinahanap nila. Pinanganak na si Jesus Christ, pinanganak na yung Savior. Nakakita namin, nakikita namin. Pinamagita nila sa mga tao. At ano yung reaction ng mga tao? Ay, sorry. Ano yung sa mga tao?
Sinabi sa kanya ngayon, di ba? Nagpupuri sila. Okay? Today is Christmas. I-celebrate natin. Tanda nyo yung 20 pala din date. Kaya January pa o February o March ang Christmas. Dapat natin din na ang Pasko ay si Jesus Christ. Hindi regalo, hindi pera. Anong Pasko sa akin, mga kapatid? Pera? Walang Pasko sa akin yan kasi wala akong pera eh. Hindi masaya Pasko ngayon kasi wala nang regalo sa akin. Yung mga ninong ko nagtatago. Diba? Eh, yung ninong ko, ibang klase na. Mga inanganak, pagpunta ka sa bahay, wala ka sa shopping, ang birth certificate. Diba? Hindi na kayo ngayon. Yung requirements na ngayon. No? Pero joke na naman yun. Sana makaya natin mga kapatid, 2,000 years ago, ng Diyos ay nagkatawang tao at pinagtas tayo. At pinakita niya kung sino siya. Si Jesus Christ, ang Savior natin at Lord natin. Siya ang dahilan ng Pasko. Hindi sino pa man o ang pagod. Okay? So, kapatid, Merry Christmas sa ating lahat. Nawa po sa Pasko nito darating. Maging masaya tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Purihin natin siya. Na dahil sa Kanya, naligtas tayo. Na dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa Kanya, meron tayong pag-asa. Yan ang Panginoon sa Kristo. Kaya ito mo nalang. Father God in heaven, we thank you so much, Lord. Papasalamat namin po sa pagkatikaw po, Panginoon Jesus, ang dahilan ng Pasko. Hindi ang Christmas tree, hindi Santa Claus, hindi ang mga regalo, any financial matters, Lord. Hindi mga kaibigan o barkadala natin, Lord. Ikaw, ang pinakadakilang regalo sa buhay namin, ang makilala ka bilang Lord and Savior. Salamat po, Panginoon Jesus, sa iyong bigay ng buhay para sa aming ito po, dinadakila namin, iniwan natin ang sa hapon ito, sa aming programa, Panginoon, kung kami magmamasali, sa mga gawin pa natin, Panginoon, ito po natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain mo na po. Hindi na, kakain mo na. Wala. Kulang tayo sa oras na eh. Hello. Ayun, bago po tayo dumako sa ating mga games and kakain po muna tayo. Sinabi po na tayo? Bakit dito? Parang gusto nyo ba ng prisi si Brother Ray? Kakain po tayo sa likod po yung pagkain natin. Hindi, may nasigaw mo rin. Yung mga parents, yung mga guardians, kayo na po ang kumuha ng para sa mga anak nyo. Kain po ba muna? Oo, kakain. Mga bata, upo lang, huwag kayong... Hindi, pila. Papinahin mo, may pinggan. Hindi, yung guardian na lang. Ay, James. Sabi ko sa'yo, mamaya na. Sa Sabado. Mga bata, upo muna. Mamaya may games tayo. Kunin nyo naman pagkain ng mga anak-anak nyo para hindi magulo. Okay? Ayan, mangingi na kayo ng pamasko kay Star Edit. Namamas ko. Naka-live pa ba yan? Hindi na. Naka-live pa po. Naka-live pa. Doon na lang, doon natin. Pwede rin po yung cellphone. Ito. Pwede rin. Dalawang camera. Opo. Ba't andyan ka? Sige na. Ikaw na bahala. Ito ba?
Naka-live yun, yung hawak niyang camera. Ah, wala na rito. Kinansyan mo na to. Meron pa po. Pero, pag kung sabay switch yun ang meron. Mga bata, upo lang. Ayan yung muna yung ano nyo. Ayun naman, napakaba na. Yung pamilya natin, upo muna kayo, yung mga adult po muna. Yung mga bata din, upo na yung mga magulang nyo po yung muna. Yung mga yun dyan, Micaela, sino ba ba? Mamaya kayo, mamaya. After ng adult. Upo muna kayo. Antoinette, mamaya na. Adult muna, adult. Hindi kayo mauurusan. Kasama daw po ba yung sobrang sa mga bata? Oo. Ayan, ako po namin ito. Ay, naka-live yan, oh. Naka-live. Hello, mga bata, punta muna kayo dito sa harap, kapapicture tayo. Mga bata, dito, dali. Picture tayo. Kasama si Marcelo. Teacher Edith. Ay, pinapan nyo naman ako eh. Teacher Edith. Dito kayo, Teacher Edith, nandiyan ka ba? Teacher, yan. Oh, dali, dito na. Dito kukuha. Ano yung cellphone na? Teacher Edith. Kuya. Oh, game na ha. Teacher Edith, dali ka. Lahat ng bata. Oh, dito na. Hindi pwede yung higa. Layo. Yan. Dapat nakikita. Picture. Rasha ba, kuya? Tingnan mo naman si Rasha, oh. Yan, si Rasha, oh, nakahiga. Tingin na lahat. Rasha ba? Okay na, tingin. Wow, yung iba, baka tingin na lahat. One more. Teacher Edith. Terno tayo. Ito ba? Kala ko hindi kayo pupunta eh. Hindi kasi gusto kami nagtapos. Ano kayo po kayo natapos ko? Yung mga guys. Alas? Mag-alas-alas na. Gusto. Dapat nag-try sa kayo. Uwi pa ako sa amin. Kasi tsaka yun yung mga nagbigay kanina. Sabi ko nga kay Shelo, sana bumili si Teacher Edith. Tapos Kasi medyo ako kulang nag-uwi. yung budget. Okay, Kain na po kayo, teacher. sumpa ako kasi. Kain na kayo. Diyan na, kain na kayo doon. Ano? Kuha na kayo doon. Kain ka na muna, ano? Kain ka na muna. Teacher, kuha mo ka kain na lang. Hindi, order ko na eh.
Hindi mo pwedeng ilagay yung logo dyan kasama niya. Yung logo. Kasama nito yung logo. Sa live lang po, pero pag sa PPT ko, hindi po. Bakit pa ba? Sige, 1, 2, 1. Hindi nakawaki. Mamaya. Hi, sa live. Kabila. Live to, live. Basta live. Ay, Jo Marie, live yan, live. Okay. Hindi, mamaya. Paano ba yung ano?
Okay na?